So, mga kababayan kasi, dahil nga po sa sobrang pagbabasa ko, nakita po natin na ito pong China ay tinatraidor din po yung Russia. At alam po ito ng Russia. Kasi hindi naman po kasi manhid yung Russia. O, dun sa mga nagtatanggol sa China, yung mga pro-China dyan na mga eng-eng na mga DDS, kasi mga kababayan yung mga nakikita ko lang po kasi talaga na mga sumusuporta sa China ngayon ay mga DDS lang. Actually, halos wala akong makita na dilawan na pabor sa China. Sa totoo lang. Karamihan mga DDS. So, ito, just bear with me. Sana ma-explain ko na maayos kasi medyo mabahaba to eh. Noong 2015, meron po kasing pinirmahan yung Russia at saka China na Corporation Pact. So, ibig sabihin nito, talagang magkaibigan po talaga sila since 2015. So, ito pa nga si Xi Jinping at saka si Putin. Tuwan-tuwa sila, di ba? So, ang punto ko dito mga kababayan, meron po sila talagang pinirmahan na PACT. P-A-C-T. PACT. Okay? So, ang sabi nga po dito, building on previous agreements that two countries also signed memorandum not to launch hacking attacks against each other and condemn efforts to destabilize internet politics via internet. So, isa po sa mga pinaka-usapan po nila ay wala pong mag-hack, walang hacker sa bawat isa. 2015. And then mga kababayan, ito, pinagtibay pa to nung 2022. Ito bago-bago lang to. Okay. February 4, 2022. Okay. Moscow, Beijing declare a Russian-Chinese friendship has no limits, no forbidden areas. Walang limitasyon at walang bawal-bawal. Ayan po yung pinaka-diplomatic na pakikipagkasunduan po ng China at saka Russia. So malupit, brotherhood talaga, di ba? Brotherhood. Ang sabi dito, earlier the talks between Russia President Vladimir Putin and Chinese Xi Jinping were held in Beijing. Basahin pa ba natin to? Sige, basahin natin to. Konti lang, no? The friendship between Moscow and Beijing has no boundaries and there aren't any forbidden areas. In their collaboration, furthermore, the strengthening of bilateral strategic cooperation is not aimed at the third countries. The joint statement by the two countries on international relations entering a new era and sustainable development says. So, malamang dito po nakukuha kasi ng mga ibang mga pro-China na, ay, matakot kayo sa China kasi kakampi niya yung Russia. Siyempre, nakakatakot naman talaga yan. Mga superpower yung mga hulang yan na yan eh. Pero mga kababayan kasi, itong China po ay meron pong ginagawang kalokohan po sa Russia. Meron pong ginagawang katarantaduhan yung China sa Russia. At ayan po yung explain po natin. Kasi mga kababayan, simulan po natin yung kwento dun po sa Russia-Ukraine war. Na alam naman po natin na nangyari ito nung bandang February 2022, last year. Okay. So, alam na natin yan. Hindi na natin explain yan. Kasi malamang alam nyo na yan, di ba? So, nagkaroon po ng gera yung Russia at saka Ukraine. Kumbaga, nilusob po kasi ng Russia yung Ukraine. Pero mga kababayan kasi, yung mga bansa po na yan, ang tawag po pala dyan ay Central Asia. So, andyan yung Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, ang dami, no? Kazakhstan. Ayan po yung tinatawag po na Central Asia. Kasama din po siguro yung Ukraine dito, no? So, ito po kasi itong mga bansa po na to, dati po itong parte ng USSR. Siguro aware naman po tayo dito, di ba? Na nung mga bandang 1970s ata, no? Kung di ako nakakamali, no? Nabuwag po yung USSR noon. So, kaya po nagkaroon po ng mga ibang mga bansa katulad ng mga Tantan na yan. Yan. Ang nangyari, habang busy po kasi itong Russia sa pakikipaggera sa Ukraine, meron po kasing pangyayari dito na yung mga ibang bansa po kasi sa Central Asia po na yan na binabanggit po natin ay kumbaga nanlalamig na po sa Russia. Okay, no? At yung isa nga po dito, yung Uzbekistan. Uzbekistan, tama, ano? Ang sabi dito, no? After Uzbekistan, unexpected pro-Ukraine statement, analyst says, traditional regional dynamics could be shifting. Yan. So, ang punto dito mga kababayan, no, yung isa po sa bansa po na dati pong parte po ng USSR na malapit po sa Russia, na katulad nga po ng mga bansa na po na to sa Central Asia,
Yung iba po sa kanila ay medyo nanlalamig na po sa Russia dahil nga po sa ginawa nila sa Ukraine. At isa na nga po dito, yung maingay, yung itong Uzbekistan. At eventually mga kababayan, ang nangyari dito, nagbigay pa sila ng humanitarian. Uzbekistan, Kazakhstan, dispatch humanitarian aid to Ukraine. Kazakhstan and Uzbekistan have both sent plane loads of humanitarian aid, largely medicine and food to Ukraine. Yan. So ang punto dito mga kababayan, sinabi ko na, ulitin ko lang. So habang ginagera po ng Russia yung Ukraine, yung mga dating miyembro po ng USSR na parte po ng lumang Russia dati, eh medyo parang nanlalamig na po sa Russia. So anong ginawa ng China? Ang ginawa po ng China, naging oportunista. Itong ginawa ng China. Akala ko ba no forbidden? Akala ko ba no limits? Pero bakit lumalapit po yung China sa mga Central Asia na bansa? Sabi dito ng China, no? Okay. China woos Central Asia as Ukraine war weakens Russia influence. So ang punto dito mga kababayan, habang nanlalamig po itong Central Asia countries sa Russia, lumalapit naman po yung China sa kanila. At nagiging effective po dito yung China. Papaliwanag ko sa inyo yan. Well, di ba akala ko ba brotherhood kayo, pero bakit nyo ginagawa to sa Russia? Okay, basahin natin to dito, no? Build, no? China's billed the meeting as the first major diplomacy activity. It's hosted this year and an opportunity to withdraw new blueprint with the sprawling block of the post-Soviet states that lie between its western borders, Europe and Middle East. So, mga kababayan, sa hinahaba-haba po ng panahon mula po nung umalis po itong mga Central Asia countries po sa USSR, ngayon lang po sila nagkaroon po ng first major diplomacy activity. At gagawa po sila ng bagong blueprint. So mga kababayan, kung kayo yung Russia, matutuwa ba kayo dito sa ginagawa ng China? 'Di ba? Ayan ang ayan ang gusto kong itanong sa inyo, no? Hindi pa yan, marami pa yan, matutuwa kayo dito. Nasa simula pa lang tayo. Okay. Sabi dito, no, Central Asia is always seen as Russia backyard. And China has been expanding its influence in the region. And there are new aspirations and directions for China-Central Asia relations, opportunities that were not present or available in the past, she said. So yung mga bagay po na hindi pa po existing sa relasyon nga po ng Central Asia at saka China, ito po ngayon ang ginagamit ng China para mapalapit po yung loob ng mga bansa po na nanlalamig na sa Russia. Oh, kung sa Russia nga nagawa nila to, paano pa sa Pilipinas? Tanga rin talaga si Duterte eh. Sa totoo lang, tanga rin talaga si Duterte. Bakit siya lumalapit sa China? Eh, ito na nga po, pinapakita ko sa inyo na traitor po talaga yung China. So ano ba yung reason kung bakit lumalapit po yung China sa Central Asia? Isa sa mga reason po kasi territory din. Kasi nga po, syempre 'di ba, yung Central Asia na po na yan, ayan po yung naghihiwalay po sa Europe at saka sa Middle East. So kung makukuha po ng China yung loob po nito, is in the future is mas lalong magiging competitive sila para i-dethrone po yung Amerika. Yun po yon. Hindi pa yan. Sabi ko sa inyo, interesting to eh. Hindi lang yan, meron pa. Okay. At ang malupit pa dito mga kababayan, binubulag din po kasi yung Central Asia sa mga trade. Ang sabi dito, Central Asia trade with China registers strong growth during its first half of 2023. So simula nga po nung nagkaroon nga po ng malapit na relasyon itong China at saka Central Asia, mas lalo pong lumakas po yung trade growth po nila. Na sa nakita ko lang po kanina, no, hindi ko na po kasi naisama sa slide, nasa $80 billion po ata yung pinaka-trade relation po ng China at saka Central Asia, na kung ikukumpara po natin ito sa Russia, less than $40 billion lang. Now, which is alam naman po natin na hindi po kayang maging competitive ngayon ng Russia kasi nasa giyera sila. Nasa giyera po kasi yung Russia eh. So, paano sila makakaroon ngayon ng magandang trade relation sa Central Asia? Eh,
focus sila sa Ukraine. So ito po yung ginagawang pang-aabuso po ng China ngayon sa Russia. Okay? So ito yung pinakamalupit po talaga na sinabi po ng China. Okay? Ito ang sabi ito ng China, no? Ang sabi dito ng China, base sa Washington Post, ang sabi dito. Rely on us, not Russia. Akala ko ba magkaibigan kayo? Oh. O, tingnan ninyo mga kababayan kung anong ginagawa ngayon ng China sa Russia. Yung isa sa mga pinaka-impluwensyang kaibigan po ng Russia, 'di ba? In-exploit po ngayon ng China yung sitwasyon habang nakikipaggera po yung Russia sa Ukraine. Na nanlalamig na nga po itong mga Central Asia countries sa Russia at dito naman po lumalapit po yung China. So ito, kung yung ano po, kung yung ang Russia po at saka China, meron silang no boundaries. Ang Central Asia naman po ay meron naman pong everlasting friendship sa China. So mas malupit. Ito galing ito mismo no sa Ministry of Foreign Affairs of People's Republic of China. Oh, kumbaga yung China at saka yung Russia, meron silang no limits, no forbidden areas. Pero po yung Central Asia, iba naman yung sa kanila. Magaling manguto oh. Everlasting friendship. At saka ito pa yung nakakatawa dito. Okay? Isa po dito sa mga napagkasunduan po ng Central Asia at saka ng China, itong sovereignty, teritoryo, sabi dito, the sovereignty, security, independence, and territorial integrity of Central Asian countries must be upheld. Mga kababayan, di ba, syempre alam naman po natin na nung naalis po itong mga Central Asia countries sa USSR noong mga panahon na yon, may mga territorial disputes din po yan sa Russia. Pero ngayon po, ang ginagawa ngayon ng China, inuuto ngayon itong Central Asia na ang sabi ng China, yung sovereignty ninyo, dapat maging okay yan. Dapat kayo yung masunod. Na ito po talaga ang nagpapakita po talaga ng pagiging traitor ng China. Ganun po katanga si Duterte. Masyado siyang naniwala sa China. Isama mo pa yang si Gloria Macapagal Arroyo. Itong dalawang hinayupak na presidente na po na to, sila po yung dahilan kung bakit nakakaandahetot-hetot po ngayon yung Pilipinas pagdating po sa China relations. Dahil alam naman po nila, ako nga alam ko sila pa kaya hindi nila alam. Naniwala itong dalawang presidente na to sa China na traitor. Isipin nyo, di ba? Magkaibigan sila, pero yung mga Central Asia countries na dati pong parte po ng USSR is mas kinakampihan pa ngayon ng China pagdating po sa territorial dispute. Di ba nakakainis, di ba? Sino ba namang di mainis dito? At ito pa mga kababayan, kahit po kasi yung Russia, sinusuwag din po ng China pagdating po sa territorial dispute. Ang sabi po dito, okay. Ito sa Ukraine, okay. China challenge Russia by restoring Chinese names of cities on their border. Okay? So, ang gusto kasi dito ng China kasi, hindi ko na isasama lahat yung article kasi medyo mahaba. Ang gusto po kasi dito ng China is gamitin po talaga yung lumang mapa nila. Meron po ditong territorial dispute din po yung Russia. At ang nakalagay po kasi dito, ito China Ministry of Natural Resources just had issued new regulation on map content which require the addition of all Chinese name to the current Russian pronounced geographical names of 8 places along the Russian-Chinese border. Geographical lang pala yan. Diyos ko na, geographical. Okay. Isipin niyo mga kababayan, yung mga lugar po sa Russia na meron na po itong mga Russian name, ang ginawa po ng China, gusto nilang palitan ng mga Chinese name at ang gamit nila yung mga lumang mapa nila. Kung sa Russia nga nagawa nila to, na sinasabi nilang brotherhood, close ally, paano pa kaya sa iba? Paano pa kaya sa atin? Ito malupit. Di ba kanina pinakita ko sa inyo kanina na meron po kasing treaty, meron po pinirmahan
yung China at saka Russia. Basahin ko lang ulit, no? Ito pinirmahan nila to nung 2015. Okay. Building new previous agreement that two countries also signed memorandum not to launch hacking attacks against each other and condemn efforts to destabilize internal politics via internet. So bawal po sila mag-hack. Meron silang pinirmahan na ganyan. Pero ang ginawa po ng China, itong walang yang bansa na to, ang ginawa nila, ayan no, Chinese hackers tried to steal Russian defense data, report says. Ito, meron na silang kasunduan dito. Pasensya na, nabulol talaga ako nung kasi pag nainis talaga ako, nahirapan ako magbasa. At saka nahirapan ako mag-pronounce. So mga kababayan, meron na silang kasunduan, meron na silang pinirmahan na walang mag-hack sa bawat isa. Pero ang ginawa po ng China, hinak pa rin po nila yung Russia. At yung malupit nga kasi dito, defense data pa talaga ng Russia yung hinak nila. Ayan ba dapat yung pagkakatiwala ang bansa? At hindi lang yan, ha? Oh, meron pa dito. Oh. Chinese hackers tried to steal key security data from Russian military institutes. Walang yung mukha na to. No? Laki pala ng ilong ni Xi Jinping. No? Laki ng ilong nyo. Anong tawag nyo dito? Traitor, di ba? O hindi pa yan, meron pa yan. Russian hypersonic scientists accused of betraying secrets to China. Oh. Ito po kasi mga kababayan, meron po kasing kinasuhan si Vladimir Putin na yung mga scientists po nila na nagde-develop po ng mga hypersonic na military equipment, ang ginawa po nila ay binibenta po nila sa China. Well, kung brotherhood pala kayo, dapat hindi nyo gagawin yan. Kasi mga kababayan, ito lang, no? Actually, marami to, no? Pero ito lang kasi yung mga nabasa ko, pasensya na, no? Pero marami pa yan. Ito lang kasi nakita ko. Kasi alam nyo, medyo nagmamadali kasi ako, no? Kasi kapag gumagawa kasi ako ng content, minsan, siguro mga 3 o'clock, dun lang ako nagre-research. So, 3 o'clock, so mga alas 6, dun na po ako nagsisimulang mag-live. So, 3 o'clock research, habang nagre-research, gumagawa na po ako ng slide. So, minsan, mabilisan lang po talaga to. Pero isipin niyo, di ba, mabilisan na yan, pero nakakapag-explain ako ng maayos kahit papaano. So, kaya talaga ako nainis talaga mga kababayan. Doon po sa mga Pilipino na patuloy na sumusuporta sa China. Kasi, isipin niyo mga kababayan na itong Russia po talaga, na ang alam naman po talaga natin ay matalik na kaibigan, kakampi ng China, at saka meron sila mga pinirmahan na treaties. Pero in the end po mga kababayan ay binabanatan din po sila patalikod ng China. So ang punto kasi dito mga kababayan, kung ito nga po ay nagawa ng China sa Russia, paano pa kaya tayo? Paano pa kaya tayo? Kasi ang hindi ko talaga matanggap dito, sa kabila nga po talaga ng pagtatraidor po ng China sa halos buong mundo, may mga Pilipino po na katulad po talaga ni Cesar Orogando Sasot, nila Mark Lopez, nung mga tao diyan sa Carambola, Bobby Tiglao, si Harry Roque, si Trixie Cruz Angeles, si Tio Moreno. Iba madami sila eh. Alam nila na traitor yung China. Pero ako nagtataka talaga ako kung bakit patuloy silang sumusuporta sa China sa kabila po talaga ng mga ebidensya worldwide na ang China po talaga ay traitor. Hindi mapagkakatiwalaan. So ngayon, ang tanong, anong reason? Kayo, baka masagot ninyo kung anong rason. Kung bakit sa kabila po ng pagiging traitor ng China, ganyan pa rin sila. Comment nyo dyan kung anong rason. Baka alam ninyo.